Naglabas na ang FIBA ng bagong ranking. Ang headline doon na reclaim ng Team USA ang number 1 spot mula sa Spain. Ang Pilipinas naman umangat ng ranking, naging number 38 na. At number 8 naman sila sa buong Asia. Umangat sila ng 2 pwesto. Ang champion na Germany naging number 3 behind Spain. Umangat din sila ng 8 pwesto sa ranking. Ang Serbia naging number 5. Umangat sila ng isa. Ang Team Canada nasa number 6 na ngayon. Ang Latvia ang isa sa mga team na malaki ang inangat. Number 8 na sila ngayon sa buong mundo. Plus 22 sila. Ang may pinakamalaki talagang inangat after ng tournament, South Sudan. Pang 31 na sila. Dati parang 60 plus ang ranking nila. Tapos yung Japan naman ay naging number 26 na. Umangat din sila sa ranking. Sa pinost ng FIBA sa kanilang official Facebook page, sa comment section, paano daw nangyari na number 1 team pa rin ang USA. Hindi nga sila nakakuha ng medal. Dapat di umano Germany dahil sila ang world champion. Pero dapat at least number 2 doon ang Germany dahil nga yung Spain hindi rin naman umabot ng semifinals. Pero base kasi sa FIBA website, simplihan ko na lang. Ang pag-calculate kasi ng ranking ay base sa points. Ito yung rating o ranking points. Ito rin yung isa sa mga lamang ng isang team kontra sa kalaban nila. Kaya mapapansin nyo merong minus 10 or plus 20. Yung ikalawa kasi doon na pinaka-importante, hindi lang naman yung nakaraang FIBA World Cup na ginanap dito sa Pilipinas at sa Japan yung pagdadaanan ng buong ranking or calculation ng buong points. Ang nakalagay kasi sa website sa loob ng 8 taon. Yun na ang pinakasimpleng explanation. Hindi lang yung nakaraang World Cup ang pagdadaanan ng mga points or kukuhanan ng points. Kasi kung titingnan pa natin yung buong formula, mahirap talagang intindihin yun. Ang Germany kasi dati number 11, ang Team USA number 2. Sa overall, mas malapit ang Team USA sa top spot. Ang Germany malapit din at undefeated nga sila dito sa buong World Cup. Pero point system pa rin sa nakaraang 8 taon. Ang Team USA bago magsimula ang FIBA World Cup, meron silang 757.2 ranking points. Ang lamang ng Spain sa kanila, 1.1 points. Ang Germany naman, merong 643.5 points. Ang lamang ng Team USA, nasa 113.7 rank points. So, nauutal na ako dun sa mga points. Ito yung after ng qualifiers bago magsimula yung World Cup. Sa bagong ranking, ang Team USA, 786.6. Ang Germany naman naging 759.7. Lumamang pa rin ang Team USA ng 26.9. Malaki kasi ang lamang ng Team USA kontra sa Germany noong mga nakaraang taon. Ganon din yung Spain. Kaya hindi nila nakuha yung at least number 1 or number 2. Ang Latvia dati pang number 30. So, kung ang kakalabanin nila ay mas mataas yung ranking, meron din kasing point system dun. May 2 tournament kasi na pagdadaanan pa yon. Una doon yung qualifying rounds, may point system, tapos World Cup. Yun din kasi may pinakamalaking point system. Pero kung malaki din yung lamang ng isang team sa ranking, mahirap ding habulin yun. Base din sa website, nagte-take effect doon ang home, away at neutral games. Yung Philippines at Japan, automatic home court yun. May point system din kasi. Base din sa website, mas mataas ang nakukuha ding points kung ang mananalo ay away team. So, yan lang yung paliwanag doon. Ang keyword talaga, overall points within 8 years. Yung number 1, number 2 at number 3 sa ranking ng FIBA ngayon, ang last 3 champion ng World Cup. Team USA, Spain at ngayon Germany.